Dito sa Pilipinas, madami talaga ang nangangarap ng mga 400cc category na bike, mga sports bike, naked bike, or scooter type na motorcycle basta nasa 400cc category ang displacement niya. At dito sa atin, madami talaga tayong mapagpipilian na 400cc, lalo na guys, kung ang hilig mo is sports bike. Kasi guys, dito nga sa atin, marami talaga ang nagkokompetensya sa mga 400cc category na sports bike. Itong nakaraang taon nga lang guys, nilabas na nga ni CF Moto ang kanilang middleweight sports bike na talaga namang napaka-aggressive ng itsura, at syempre pasok na pasok din sa budget at isa sa pinakamura na sports bike na nasa 400cc category. Talagang malupit na sports bike to guys, at talagang pangtapat din sa mga ilang 400cc sports bike ng ibang brand. Ano-ano nga ba dapat ang ating abangan sa kanya? Yan ang ating pag-uusapan sa episode natin ngayon. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Bristol Invictus 400RR. Kung pamilyar po kayo kay Cove 321RR, eto din yun guys. Pero dito nga sa Pilipinas, ginawa na po siyang 400cc, pinasok na rin po siya dahil nga alam naman natin guys na dito sa Pilipinas is ang pasok lamang po sa expressway ay ang mga 400cc. Nilabas na nga po ang naked version nito, yung Assassin 400cc. Madami nga sa atin dito na nakakita na sa personal ng motorcycle na ito, at ang iba nga pong mga sikat na vlogger is na testing na din na ito, katulad ni Reed and ni Red Sweet Potato. Nung nilabas nga ni Bristol Motorcycle si Assassin 400cc dito sa atin, madami nga pong ilan na mga rider na naghahanap din sa sports bike category nito. Kasi nga guys, si Assassin is naked bike, pero nga akala nila si Cove 321RR ay hindi na po ilalabas dito sa Pilipinas. Pero laking gulat nga guys no, na in-announce ng Bristol Motorcycle Philippines na ilalabas nila ang motorcycle na ito, at ipapangalan nga sa kanya is Invictus 400RR. Sobrang aggressive design talaga ng sports bike na to guys. Makikitaan talaga siya ng very aerodynamics design, at ang kanyang body pairings is talagang napaka-slim. Kitang-kita sa kanya guys na napaka-aerodynamics niya talaga. Makikitaan talaga ng less air dragging. Ngayon, ano nga ba ang dapat nating abangan sa sports bike na ito? Meron siyang 322 cubic centimeter engine displacement with a parallel twin cylinder, and meron siyang boring stroke na 68mm by 44.1mm, same sa Yamaha R3, and naka 8 bulbs na nga ito, and dual overhead cam na kagaya kay R3 ng Yamaha. Naka 6-speed transmission with slipper clutch. Isa sa magandang features para sa isang sports bike is slipper clutch. And syempre guys, siya ay naka liquid cooled engine. How about sa kanyang maximum power? Meron nga itong 39 HP at 10,500 RPM with a maximum torque na 22 Nm of torque at 9,000 RPM. It's a big wow para sa isang Chinese bike na di talaga hindi siya basta-basta, dahil kita naman sa kanyang engine specs na di talaga magpapahuli at makikipagsabayan na din talaga ito sa ibang brand. How about sa kanyang top speed?
kaya niya ngang abutin ang kanyang top speed sa bilis na 170 km per hour. Syempre, nakadepende pa din yan sa rider, pero sa bilis na 170 km per hour, masasabing di na mabagal para sa ganyang bike. Sobrang unique ng pagkakadesenyo dito at mas pinay-slim and more aggressive body position and aerodynamic design ng bike na talagang sulit na sulit, and ang mga ginagamit nga na materials dito is talagang magagaan para more speed sa bike pagdating sa kanyang pairings, kaya aasahan nating big performance talaga ang ibibigay ng bike na to. Naka full color TFT displays na nga ang kanyang panel gauge, and syempre naka push up clip on handlebar para sa mas maganda at stable na handling and relaxed position para sa rider. At pagdating naman sa kanyang chassis, ito ay naka multi tube steel frame na mas lalong pinagaan. And ito na guys, ang isang magandang feature sa kanya is yung kanyang single-sided swing arm. Sa kanyang braking system, ito nga guys is merong 320mm front Nissan 4-piston radial mounted caliper and 240mm sa likod disc brake, and syempre meron siyang dual channel ABS for safety features. Kamusta naman ang sukat ng kanyang mga gulong? Sa unahan nga, ito nga ay naka 120/70/17 size na gulong sa harap and 150/60/17 naman sa kanyang likuran. May bigat lamang siya na 151 kg. Mas magaan ang motor na to sa Yamaha R para nga po i-market at ibenta sa ating mga kababayan na nag-aabang at nag-aantay sa motorcycle na ito. Naglabas nga po ng article si Cove na sila po mismo ang papasok sa Pilipinas para i-market ang kanilang mga motor. Kaya baka magtaka kayo na bakit si Bristol Motorcycle pa rin ang maglalabas nito dito, samantalang si Cove naman is naglabas naman ng article na sila po ang mismong papasok sa Pilipinas para mag-market ng kanilang mga motor. Kasi guys, kung aantayin pa po na si Cove mismo ang maglabas ng motorcycle na si Assassin 400 at Invictus 400, nako, matatagalan na naman po bago ma-market yan dito sa atin. Kaya minabuti na po nila na ilabas na lang ni Bristol Motorcycle ang dalawang motor na ito. Bali ang nangyari guys, ni-rebrand lang ni Bristol Motorcycle ang dalawang motor na ito. Kaya nailabas nila si Assassin 400cc, yung naked bike na category, at yung sports bike category na ang pangalan po ay Invictus 400 RR. Kaya talagang nakakapanabik na meron na namang bagong 400cc sports truck na meron na pong makakatapat na ngayon sa market, si CF Moto 450 SR, at eto ngang si Bristol Invictus 400 RR. Kayo guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na rin i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.